a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Welcome back, mga balako back! Yes, good morning mga Gakunatics. Yes, good morning. Pasensya na po sa haggard face, medyo wala pa kaming tulog. Wala pang tulog. Nandito kami sa airport ngayon sa Australia. Sydney, Australia. 4 hours pa tayong layover dito, so may time pa tayong magkwentuhan. Oo, tama. So, kasama namin si, of course, the one and only PJ Simon Official. Macardo. Ayan. So, sasama sa atin mamaya pag may question. So, Jay, ano ba yung magandang pag-usapan natin ngayon? Ito. Napanood mo ba yung draft? Hindi, napanood ko pero sa Facebook na lang kasi wala tayong TV sa room. So, ayun nga. Umabot ng 9 rounds ba? Yung Oo. PBA draft? Kasi 100 plus yung nagpa-drop, so dami. And di naman lahat nakuha, di ba? Yun din, mahirap talaga pag sobrang dami yung nagpa-drop tapos hindi pa nakuha yung iba. Sobrang siyempre nakaka-disappoint din sa kanila dahil hindi sila nakuha. Si Kit nga, 79 pick. So pang ilang rounds na siya? 9 rounds na? Tagal na nun. Samantalang ano pa siya, di ba? Sobrang kilala siya sa YouTube. Sobrang hype. Sobrang hype niya sa YouTube, di ba? Tapos si Richie Rivero, second round. Hindi lang. Parang 4th round na siya. 4th round ba? Oo, si Richie Rivero. Oh, damn. Sa Phoenix, hindi siya second round. Alam mo, hindi siya second round, Kaya, di ba, hindi mo masabi kung sino talaga kukuhain ng mga teams, Pero honestly, sa top 10, wala akong kilala doon. Ako din, puro Phil-Am. Totoo lang, Yung sa top 10 na nakuha, puro Phil-Am talaga. Hindi ko kilala. Pero meron nakita akong picture, bro. Yung pinakita nila yung mga draftees na nasa waiting area. Oo. Parang Doon talaga late ata sila na pick or hindi na pick. Nakakaawa, bro. Kasi parang iba ang lungkod nun. Pero nung time ko, nung nagpa-drop ako, way back 2005, ganun din yung feeling ko. Oh. Ikaw kasi, nga, hindi ka na-draft, di ba? Yes, undrafted ako kasi nandun lang kami sa parang loob ng tent. No, naghihintay kung sinong tatawagin. Sa at that time, nung 2005. Kasi ano lang siya, 2 round lang. Ngayon kasi ang tagal, di ba? At least kahit paano, kahit matagal ka na pick, natatawag yung pangalan mo, nakakakit ka sa stage. So parang, alam mo, parang achievement mo na rin na pick ka, na drop ka ng team. Ako kasi nung time ko, wala bro, talagang hanggang second round lang. Parang 18 lang yung nakuha sa amin o the rest, kinuha na lang ng iba. Kasi yun lang yung parang talagang 2 round lang. Kaya ang dami namin hindi na-drop nung time na yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi talaga muna ako lumabas. Doon sa tent, sabi ko mamaya na ako lalabas kasi nakakaya. Hinihintay mo muna disperse yung crowd bago lumabas ng tent. Totoo. Buti may tent pa kayo. Yung iba nga wala akong tent. Nung time na naka-tent kami, yung iba open ngayon open na, di ba? Kaya sobrang exposed na rin talaga yung kung sino yung mga nagpapadrop. Pero nung time mo talagang naghintay muna ako na mawala yung tao bago ako umuwi. Ano yung na-feel mo, yung nakita mo na yung name mo hindi na tatawag? What did you feel yung na? Sobrang lungkot, bro. So, at siyempre, di ba, yun naman ang aim natin, makapag-PBA. That time, siyempre, bata tayo nun. Dating barating sa PBA. Tapos, siyempre, yun nga, hindi tayo na-drop. Talagang, lang din, kumbaga, siguro sabi ko, may plan yung God, may plan si God. Pero na-discourage ka? Hindi, bro. Hindi talaga. Kasi ako, sabi ko, sa sarili ko, papadrop ako, hindi, makuha ako at hindi. Babalik ako sa PBL, ganyan. May team naman ako sa PBL noon, that time. Talagang sabi ko sa sarili ko, okay lang, kung hindi ako madrop, siguro hindi pa tayo yung time, gano'n. Or siguro may plan pa si God. Sabi ko sa sarili ko, yun talaga yung inisip ko na. Pero nung drop day na yon, na hindi ako na-drop, malungkot siyempre. Talagang disappointed kasi nga, di ba? Siyempre, iniisip mo na makukuha ka ng team na sana ma-pick ka. Tapos nagkataon lang na hanggang second round lang talaga nung time namin. Hindi man lang ako nakakit ng stage, nakapagpa-picture, alam mo yun, nakapagsuot ng jacket, sombrero, di ba? Parang ayun yun
Diba? At least kahit At least kahit nakuha ka. ganun lang, no? Oo. Kahit di nakapirma or Correct. whatever, basta Diba? may picture ka, Oo, na-draft ka, diba? you shake the commissioner's Correct. hand. Ang sayap ng feeling nung sa amin. Oh, wala. Naghintay talaga ako nung sabi ko mamaya na ako lalabas pag wala ng tao sa labas. Oo, Kasi nakakahiya. Di ba? Ang daming tao nanonood eh. Tapos, basta yun lang. So anong nangyari nung anong sinabi mo after the draft? Nag-ano ka ba? Nag-training ka ulit or And then, after nung draft, balik na ako sa PBL ulit. Naglaro ulit ako sa PBL nun. hindi at that night? Anong ginawa mo? Siyempre naman talaga. Then, parang, Para mawala lang yung di ba? ano, Parang no? ano lang, Kasi for sure na-frustrate ka. Correct. Ah. Yun talaga na-feel ko. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Sabi ko, siguro hindi pa rin din ito yung right time na makapag-PBA ako. Siguro darating din siguro yun. So, bubalik na lang ako sa PBL muna. Pero ang tagal bro, biruin mo 2005 ako nagpa-drop. So, nag-PBA ako 2009 na. Late 2009. So 4 years yung Naghintay, oo. Naglaro Wow, sa PBL. okay. Sa PBL ako naglaro nun. hindi ko alam yun ah. Totoo bro. 4 years, PBL Bago lang. siya nakapasok. Di ba? Wow. Until ayun nga nakapag PBA ako kasi 'di ba pag undrafted ka, kumbaga free agent ka na, any time pwede kang kuhanin ng mga team sa Mga PBA once na kailangan ka nila or papirmahin ka So nila. you never or ano. lost hope na makakapasok ka sa PBA talaga? Meron time na ano na ako talaga, nawala ng pag-asa. Kasi nung time na yun, 29 na ako bro, mag-30 na ako nung time na yun. So parang sabi ko, wala na akong chance kasi siyempre, unang-una, may edad na ako. Tapos yung mga nagpipibay, yung mga nagpapadra, puro bata. 22, 19, 4 23. years lumagpas bago Oo bro, ang nakuha tagal. ka, bro. That's totoo. crazy. Tapos dumating yung time na, yun, yung Barako team nung time na yun, kinuha ako. Doon nag-start. Sabi ko kahit na maliit lang sweldo, okay na. Tapos PBA to, makapaglaro ako PBA. Sa tingin mo, bakit ka hindi na-draft? Sa tingin ko, sa akin sa sarili ko Namakmak. hindi. Sa tingin ko syempre, yung height ko kasi bro parang, ano pang tawag doon? Alanganin sa pwesto na big man, small forward. Sa NBA, ang tawag dyan, tweener. In-betweener. Alanganin sa 3-2 kasi hindi man ako 3-point shooter, hindi naman ako yung... Ang daming ganyan sa atin, no? Di ba? Alam mo yung gano'n. So yun ang tingin ko na kaya hindi ako na-drop na nung time na... Kasi sa height mo, dapat guard ka eh. Correct, di ba? Diba? Mga small guard, di ba? Mga gano'n. Ganun talaga Kasi ano ka lang Gax, no? 6'1", 6'2". Mga 6, sinukat ako sa PBA talaga. Yung sukat, di ba nakahiga doon? Walang daya. Walang daya. Mga 6'2 lang ako eh. Oh, Totoo. 6'2", dapat point guard to. Sa loob naglalaro. Di ba? Tapos kabantayan ko mga 6'5", 6'6", di ba? Yung mga ganyan. Kaya under ako sa undersized pwesto ko sa basketball. Kaya sabi nila, hindi ka mag-pay kasi maliit ka ganyan-ganyan. Sabi ko, okay. At isawa ng Diyos na tumagal naman ako ng 7 years after nung Tapos saka 5 championships ka pa. Oo, yes. Di ba? Wow. Kay team ko, nakapag-champion. Kasama ko sila PJ Simon. Ayan Ito pa, di ba? PJ, anong... Ayan, si PJ bro. Happy niyo po, sir. Thank you, ma'am. Salamat, ma'am. Teka lang po, pastor po sa vlog. Buyer home forever po, pakifollow. Thank you, ma'am. Di ba, anong pick ka, PJ? 44 pick. Oh, di ba? Anong round yun? Ilang round? Pang ilang round? Fifth round din. Oh, di ba? Wow. So, steal of the draft, for sure. Year 2000? 2001. 2001. Pabars na. Grabe, no? Oh, di ba si PJ Steal of the draft for sure, si PJ. Oh, di ba? Grabe. Tapos, tagal niya sa PBA. At so, kuha ka ng kuha ay. Di ba? Grabe yan, no? Kailang taon ka sa PBA, bro? Ikaw? 17. Oh, 7? Oh, yun. Di ba? 45th pick. Tapos naging 17 years sa Kaya PBA. kayo guys, Pero hindi kayo mawala ng PJ, pag-asa. anong naramdaman mo yung naging nung first round went by, second round went by, third round went by, fourth round, then finally natawag yung pangalan mo. Anong na-feel mo ba na baka hindi ka tawagan yung pangalan mo?
ko ba sabihin yan? Kasi nasa Davao ako during that time eh. So parang hindi ko siya masyado na-feel yung na-feel ni Gako na parang nahihiya kapag hindi ka matawa. Wala ka dun sa mismong Yes. day drop. Kasi dati pag nagpapadrop ka, pwede lang na kahit hindi ka mag-show up, di ba? During that time. Okay. So nasa Davao Dapat ako. pala, kung alam ko lang ganun, hindi na ako pumunta, no? Kasi, alam mo yung hindi masakit, hindi parang hindi nakakaya sa mga tao. Alam mo yung gano'n, pare? Yung feeling na nandun ka tapos di ka madadrop. Sorry pero di ba? Pero did you think na you should have got drafted higher during that time? Siyempre, meron ka rin expectation na ganun. But siguro yung time din na yun, sobrang ano din yun. Sobrang loaded din yung mga talent nun. Di ba? Kasabayan ko nga sila Mark Aguiwa, Willie Miller. Mabigat pala yung drop yung bigat, ano nyo? sobrang bigat Yung drop nyo? Nung time na yun. Wow. So, si Gako, undrafted. 9 years. Tama? 9 years. Sa PBA? 7 lang. 7 years sa PBA. Si PJ, number 45 pick, 4th round, 17 years sa PBA, and naging one of the greatest scorers ever. Ilang championships? 8 championships. Grabe. Pure Ikaw, foods lahat. ilan kang, Pure foods lahat. ilan pangilan ka sa draft? 2? Yabang. First round, second pick, tama? Explain ko lang sa inyo kung sa drafting kasi, laging tinitingnan ng mga teams. Yeah, okay. Yung previous mo. So, syempre, nung ako kasi, naging advantage ko, nung nagpa-drop ako, nag-MVP ako sa Summer League. Nag-Mythical 5 ako sa PBL. Kasi yung PBL yung pinaka-next na sa before, naalala mo? Yung time, yun lang yung So, tapos champion pa kami. Ako yung main big man ng Harbor Center. Woo! Naalala mo, di ba? Oh. So, yun, dun din natin titingnan eh. Tapos, first of all, congratulations kay Kit Jimenez. Pero nagulat ako, masyado siyang malayo. Sa skill set niya, ako, to be honest sa inyo doon ako nagulat na 79. saka first time ko nakarinig sa PBA na umabot ng 76 pick. 79 nga si Kit eh. 79 ba siya? 76, I don't know ba? Pero 76, I think nabasa ko. So, ito yung tanong. Do you guys think na may politics yung drafting din? Meron. Ako, hindi naman politics tawag bata-bata. Kasi ang disadvantage naman ngayon, may 3x3. So yun yung kilala ng teams kasi nakikipractice sila, kunyari si Ginebra. Yung 3x3 ng Ginebra, nakakasabay dun sa team ng mismong Ginebra. So kilala ni Ginebra to. Yun lang yung kilala niya. Gets mo? Ako, yun yung honest opinion ko. Saka in case hindi sila maline pwede sila maglaro sa 3x3. Doon sila maglalaro. Mga ganon. So ano magiging Gax, message niyo sa mga hindi na draft or na late na draft? Kasi ikaw maganda example. Yes, sa part ko, syempre, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kumbaga, hindi pa katapusan ng karir nyo. Kumbaga, pagsubok lang yan. Siguro hindi pa yun yung time na makapag-PBA kayo. Patuloy nyo lang maglaro. Kasi yun naman ang gusto nyo eh. Kumbaga, yun naman ang passion natin dito sa Pilipinas, yung mga players, di ba? So, ano lang kayo, kung saan may liga, maglaro lang kayo. Kasi anytime, pag may mga kailangan yung team sa PBA, papatawag kayo, na lang kayo, always ready. Diba? Always ready lang para pag pinatawag kayo, meron kayo kondisyon kayo, may mapapakita kayo sa practice, sa games, yung gano'n. Diba? Gano'n naman yung ng Pinoy eh. Basta wag lang kayo mawala ng pag-asa. Diba? Ito. Did you know bro na after the draft, hindi siya nakuha? 4 years went by bago siya nakapasok sa PBA. ulit ako. Ay, hindi ka lumabas nung mga 2 days, no? Oo, sa bahay. Crazy bro. Kasi dahil nag-message bro, di ka na-drop, ganyan-ganyan. Naalala ko yun parang tinawagan pa ata kita, kinakamusta kita eh. Kasi tagal na kayo magkasama to bro sa Harbor Center PBA. Kuya-kuyahan ko to eh. Kumbaga, Tapos, nung time na yun, tinawagan ko siya, okay ka lang ba? Huwag ka magbibigti ah. Si Rico, si Mac, si Joseph, sino pa mga na-drop sa atin, lahat nasa PBA na ako, naiwan pa. Tapos yung iba naming mga kasama sa PBL, na-drop na sa PBA na rin, ako naiwan pa. Ang ganda pinakita sa UAP nito. Technically, isa siya yung nagpa-champion ng UAP team namin. Ang hirap maka-champion sa UAP. Tao dyan, Gax, determination. Grabe, no? And resiliency. Oy, ano? Ano pa? Spell mo. Hindi ko nga, kaya tinanong ko eh. Ang ibig sabihin ng resiliency,
Kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi ka sumusuko. Yun lang, ganun talaga. Totoo yun. Talagang laban lang. Parang story yan, guys. Kasi may mga ano din tayo, may mga kapatid tayong Nung that time kasi ako yung breadwinner sa family, patay na yung parents ko. So talagang yun yung ano ko eh. Ako kumbaga yun yung ginawa ko inspiration, yung mga kapatid ko. Padating, may anak na ako. padating si one and only. Padating si the one and only. So, The one and only! Mac Cardona. yun talaga. Mac Cardona official, Pero mga ikaw bro, pinag-uusapan kasi namin yung drafting eh. Sa PBA ngayon. Kasi ako undrafted ako, si PJ 45th 45th pick. Mac, naiinip yan. Pag matagal tawagin. O ikaw pre, nung nagpa-drop ka, may nasabi ka sa akin kanina eh, nung pang ilang ka na-drop? Nainip na sa pang... Fifth round. First round, fifth pick. Nainip ka pa nun? Siyempre nakita Ay hindi ko. bro, sabay tayo nagpa-drop 2005, di ba? Hindi, wala lang. Nagtaka lang ako, sabi ko, nauna pa sa akin to. Di ba nainip ka? Ako nga hindi ako natawag. Nauna pa sa akin to, sabi ko gano'n. Ayun lang naman. Wag tayo mag-name drop, pero di ba? Yun yung pero napin mo. sabi ko lang nauna pa sa akin to. Research naman nila yun. Hindi, kasi depende rin kasi sa team yan kung ano yung need nila. Yun din nga. So, naiintindihan ko naman yun. Baka kailangan nila ng point guard noong time na yun. Oo, hindi. Ganun naman talaga kung ano yung need ng team. Kaya, yun. Anong message mo sa mga hindi na draft or late na draft? Yung mga hindi na drop, just keep working hard. Hindi pa naman tapos yung mundo pagka hindi kayo na drop. Unlike ito si Gako, si PJ, di ba? Undrafted sila pero nagkapangalan sila sa PBA. Mas marami pa silang champion sa akin. Naman. Undrafted, di ba? Ako drafted ako, sila undrafted, mas maraming championship. Oo, may fan club ka pa. Ikaw bro, pag ilang round ka? Wala, hindi ako Hindi na-draft. na drop eh. Kasi nagpa-drop, madaya. Direct hire ako. Direct Uy. hire. Nga pala, bumili na rin ako ng ganito. Hey, Congrats. congrats back. Business is Direct good. hire. Being the 45th pick, tapos, yan, naging, tumagal ka ng 17 years, 8-time champion, one of the best scorers ever, coming off the bench, to being a starter. Anong message mo sa mga late na draft and sa mga hindi na draft? Siyempre, dun sa mga late na draft at saka mga undrafted, huwag kayong mawala ng pag-asa. It's really a test of character to work harder on your game kasi sa PBA, pag hindi mo ma-prove yung sarili mo na you can score, you can defend, so hindi ka talaga mapapansin. So you have to work on that. Work on your shooting, work on your weaknesses. And ganun talaga eh. Di ba, Jay? If you cannot do it, so parang hindi ka rin talaga mapapansin. No. Pero pag kaya mong makipagsabayan, so that's the time na mapapansin ka. So kung ano yung mga weaknesses nila, so kailangan i-double time nila yung effort nila na pag i-improve yun. Kasi sa PBA kasi pagalingan din talaga yung labanan. Nakikita naman ng coaches yan eh, di ba? Nakikita ng coaches ko talagang mas nagsisipag ka sa practice, talaga nag-double effort ka sa practice mo, sa games mo. And diba? syempre dun sa mga undrafted at saka late na draft, it's easy to compare yourself dun sa mga na-draft, but wag nyo na lang gawin yun. So, syempre, normal lang yun. So, mag-focus ka to get better sa sarili mo. Galing. And kailangan mo talaga siya i-improve yung self mo. Like I said, ako nga, nakasabayan ko sila, Willie Miller, Mark Caguioa. Paano ako makapaglabanan doon? Ang gagaling nun. Galing ka pa sa Galing pa akong Davao, payat-payat ko pa. So wala ka talaga magagawa. So pag makita ko sila, alam ko na talaga na wala talaga akong pag-asa manalo sa kanila. So, di ba, I work so hard para kahit man lang makita ko sila, kahit alam ko na hindi ko sila malagpasan, mapantayan ko man lang or makaano man lang ako. Di pagdating sa game, bahala na. 50-50, parang laban lang. So, yun. Tsaka alam mo, swerte yung mga players ngayon kasi sobrang daming liga ngayon. Correct. Di ba hindi lang yung Correct, hindi not totoo. everything stops sa PBA now. Totoo. Dati, yung time natin, dalawa lang yan. PBA tsaka PBL, yun lang. Pag wala ka doon, nasa ibang bansa ka na, doon ka nagtatrabaho ka na, or kung talagang mapopostrate ka na kasi wala kang team eh, wala kang malaruan eh. Unlike ngayon, ang daming liga, MPBL, PSL, meron pang out of the country, dami pa mga liga dyan sa labas sa mga So talagang talaga, nasa iyo na yun kung talagang magtsatsaga ka sa career mo, alam mo yung ganun, pag yung basketball mo, pagbubutihin mo. So yun. May challenge ako kay Ito, kasi total,
nagulat nga ako. Saka siya yung pinaka-last na na-pick. May challenge ako kay... May challenge ako kay Kit kasi syempre kahit papaano naging nakilala natin, nakasama natin. Sumamunta sa birthday party ko yan, naalala mo? Kasi nga pinagbabati natin si Coach Mab sa si Kit para sa charity game natin. Dahil gusto natin sila mag-tandem para kalaban natin. Saka nakasama ko rin yan, naging player ko yan sa Davao. So hindi siya natuloy, unfortunately. Hopefully sa future matuloy. Ito yung challenge ko sa'yo, Kit. 76 pick ka. Ito, to be honest ang hirap masign ng ganyang kalayo. So ang challenge ko sa'yo, galingan mo sa practice nyo sa San Miguel. Si Coach George, tumitingin naman yan kung sino yung skillful kung sino yung magagamit niya. So ipakita mo. They have 1 week, 2 weeks of practice, di ba? Ganyan. Bago makasign. Bago mag-decide kung ipapasign o hindi. Ganyan. So, i-prove mo sila na mali sila na 76 pick ka. I-prove mo. And do your best. Offense, defense, be aggressive. So, Kit Jimenez, yan yung challenge ng PBA Moto Club sa'yo. Dahil hindi ka naman naiba na napadikit ka sa amin, sa grupo namin, nakilala ka namin. And, yun lang, nangihinayang din ako doon sa Richard Belches. Masipag na bata Hindi siya na-drop. But, ito rin kay Richard Belches, hindi rin huli ang lahat. Correct. Dahil may example tayo, nag-Aconatics, na hindi na-drop, pero naka-5 championship at nagkaroon ng fan club. Diba? Saan ka nakakita, hindi na-drop, nagka-fan club, Aconatics assemble. One of the most loved PBA player in the world. O nga pala, ito pa, kay Waray, kay J-Mar Gimpayan, double-double machine ng MPBL. Alam ko yung skill mo. Underrated, man. Underrated ka dito sa nangyaring PBA drop. Bro, parang siga ko din yun. Payat na, siya, undersized. Pero kung rebound, grabe, parang sipag, di ba? Parang Sipag. 6'9" siya rebound. ako, may po-compare ko yung skill set ni Waray na roadman siya. No? Dennis Rodman yung hustle niya sa rebound Ang galing niya ng timing niya. Hindi lang nakita ng mga teams ng PBA but highly recommendable namin yung J-Mar Gimpayan. And, ito, syempre, example nga talaga itong Aconatics na lahat ng hindi na-drop, may chance kayo. And J-Mar Gimpayan, may tiwala pa rin kami sa'yo na kaya mo pang pumunta sa next level, okay? Yes. Sa mga hindi na-draft, I think you guys have to also look at yourself and ask yourself kung ano yung kailangan nyo ma-improve. Correct. Don't take it as hindi na ako na-draft, ayoko na. Oo. 'Di ba? Kasi minsan yung ganun yung mindset natin, nada-down tayo, 'di ba? Ako naramdaman ko yung dati. Yung nasa States ako, hindi ako na-draft sa Division 1. So, ginawa ko, tumigil na ako mag-basketball, naging dishwasher na lang ako. Kala ko yun na lang yung hanggang ganun lang ako, bro. So hindi mo alam yung may liga dito sa Pilipinas? Hindi ko alam, bro. That time na nasa States ka? Oo. Tumigil na ako, hindi na ako nag-basketball noon. Talaga? Kasi yung dream ko talaga, mag-Division 1 or syempre makalaro sa NBA. Oo, yun naman sa States. Pag nasa States ka, yun ang goal mo makalaro sa NBA Pero God works in mysterious ways. May naka-scout sa'yo. Things happen. Bro. May na-scout, may nakita sa akin. Yun. Nakapunta ako sa Philippines. Bakit yung buhok ko daw sa picture parang pinya? Lahat na lang Lahat na lang pinupunan sa'yo. Sabi, sir, yung buhok mo, mukhang pinya. Kakaibang style kasi ng buhok ni Rico. Dati lapis. Austria. Ay, buhok ko nga. Parehas lang buhok. Isa lang nagupit sa kanila. Isa lang po yung nagupit. Shoutout sa nagupit sa amin, si Mar. Babalikan ka namin next year. Boy pa po yung nagupit sa amin, boy pa. Visit ka. Shoutout sa'yo, Mar. Thank you sa pag-alaga sa amin yan. Tropa yan. Ay, magpasalamat tayo sa mga taga New Zealand. Yan, isa pa yan. Parang pamilya yung trato sa atin. Hindi tayo pinabayaan from day one hanggang pag-uwi natin. Nagkaiyakan pa tayo bago umalis sa airport. May sipangs, Sipangs. Separation ng society. Dahil sobrang bait nila, araw-araw tayo magkakasama doon. Yun yung ito, Jay, to be honest, sa lahat ng mga international games natin, para tayong na-attach, sa mga nag-organize. Tapos, ito pa ang proven, yung PBA Moto Club natin, team amazing natin. Wala pang sablay. Lahat ng pinuntahan natin, gusto tayong pabalikin the next year. Totoo. Wala pa tumatalo sa amin, guys. At wala pa tumatalo sa amin, so...
Si Mau nga si Mau kagabi, pag napalis tayo kanina, tuwan-tuwa siya, sobrang ano daw natin, sobrang, alam mo yun, bait, kasi yung mga crowd, tuwan-tuwa din kasi wala sa atin yung mga, yung mga parang starter na ayaw magpa-picture, yung mga ganyan. Hindi, alam mo sa PBA Moto Club natin, siyempre kami ni JJ yung pinaka parang founder, di ba? Oo, correct. Kayo naman talaga. Parang, ay isa lang rules natin. Dapat ang mga players na kinukuha natin or na magiging member ng Team Amazing PBA Moto Club natin, isa lang. Stay amazing lang lagi. Pag hindi amazing, tatanggalin natin. Alam mo bakit feeling ko ganyan tayo? Kasi na-realize natin how important yung mga supporters are, bro. Ako na-realize ko yun after PBA. Lalo na sa'yo, hinebra pan. Sobrang na-realize dami. ko, I was like, grabe, even when I'm done playing, bro, grabe pa rin yung support nila sa amin. Sa atin. Kaya, and then when you go to a different country, bro, parang PBA pa rin eh. Hindi nawawala yung love. Correct. Saka Gax, pansinin mo, yung PBA Moto Club natin, Nabuo lang siya dahil sa support. Hindi naman natin ito sinadya eh. Diba? Totoo. Nagkukulitan lang tayo. Tapos nagra-ride lang tayo. Biglang sinuport. Ako napasama lang sa rides. Sinuport ng mga tao. 500,000 subscriber. Ang hirap sa YouTube. Alam mo yan. Ang hirap mag-subscriber sa YouTube. Diba? So, ito na po yung Team Amazing namin. Hantayin nyo po yung YouTube ng PJ Simon. PJ Simon. Hindi mo kailangan magsalita. Pakita ka lang, nililigo. Hindi. Pakita mo kung yung negosyo mo as a farmer. Kami po ni Peter Jun Simon, ano po kami? Proud farmer. Gusto nila yun. Nakikita ko anong ginagawa mo after basketball. Explain mo lang. Ito ako, nagpapakain ng manok. Ganun. Diba? Okay, so abangan nyo po ang PJ Simon Official. Pero sa ngayon, sabi ni Mac Macardona, priority naman natin yung Macardona Official. Huwag nyo po kalimutan, Team Amazing, Macardona Official, JJ Helter Brand. Pabuti natin, hindi, gusto ko lang mag 100,000 para yung gusto lang natin yung plaque, pang display. Yung pan display nga, kahit wala kang video pero may plaque ka. Tapos, Gakonatics. And yung Meyerhoff Forever po, yung sa wife ko. Team Cubsat. May Team Cubsat, saka Danica Soto. Alam mo bro, kung saan tayo maraming mga followers na subscribers natin. Sa ibang bansa talaga, yung mga mga Filipino community natin sa ibang bansa. Nakikita mo yung sa geology, no? Nakita mo sa mga comment. Tutuloy namin ni Palaka yung kapalakaan. Team Amazing din yun. Nung pandemic, grabe kayo mag-post nun. Kasi, nasa bahay kami. Alam mo kasi, grabe kayo mag-post nun eh. Ang ginagaya natin yung Team Payaman. So si Kong TV, may ginawa siyang Team Payaman, pinapalakas niya lahat ng mga... Correct, yun ang maganda, tulungan. Hatakan pa taas, hindi hatakan pa baba. Correct. Right? So... Kaya yung team natin, Team Amazing. So guys, ayun nga, balik tayo sa mga lahat na nagpa-drop sa PBA. Keep your head up. Correct. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Talagang, ano yan, kumbaga timing lang yan. Pwede mo na yung pre-selling to. Sa PBA. Tatanong. Yun na nga eh. Ayan po, shoutout sa JBM.caps sa aming pinakamaangas na caps dito. PM nyo lang to sa IG, guys, para how to order. Guys, remember, this is limited. There's only 300 pieces in the whole wide world. And I think parang 50 sold out na ata, no? Saka yung quality niya, number 1. Ano siya, Ito, sample piece pa lang ito. Hindi pa yung, prototype pa lang. So, yun. Guys, thanks for tuning in, man. You guys stay amazing. And we'll see you next time on Gakonatics. Gakonatics, you are amazing.